ganito yan parang short backgrounder muna. Kasi if you recall, diba, 1 year ago, about a year ago, nagkaroon tayo ng conflict sa Buanga, no? Meaning a displacement. And then with our Secretary Rosalinda Dimapelis Baldos visited us, naging request ng NGO to the mayor na kung pwede matulungan ng mga displaced workers or persons na mahanapan ng trabaho sa labas. So initially, ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng parang memorandum agreement with the LGU and the Dole. Lahat ng Dole family, meaning Dole, PUEA, OWA, NESDA, na hanapan natin, gawin ng paraan para pagtulong, mabigyan ng employment. So as an initial update from that, ang nangyari, as of June, meron na na-deploy na 12 na mga workers sa labas. Nagtrabaho sila through our partnership with the recruitment agencies. Yun, pinadala sa labas sila, nagtrabaho na. At the same time, continuing yung ating intervention. So, we didn't stop from there. Laging meron sila din umiikot din sa mga barangay at nagkakampit mo yung gusto mo daw. So, meron tayong database ng mga workers mo, including their skills. Dumating din naman itong Ministry of Health. They are moving around the country. In fact, sana sa Mindanao ang target nila is Davao. Pupunta pagkandak ng interview and then the requirement is at least they have 200 nurses na pwedeng ma-interview. They inform us, inviting us to go to Davao. At sabi namin, bakit pupunta kami sa Davao? Why not the ministry do the interview here in Zamboanga? So we did facilitation. Si Labat Musa work closely with this, including si Mayet, kasi yung PUEA, we try to convince the ministry to the PUEA na instead of going to Davao, dito sa Zamboanga gawin yung interview. So ang requirement, if you can assure us of a good number of applicants, then they will visit us or do the interview here. So fortunately, tayo naman, nakakuha tayo ng mga 600 applicants na only in Zamboanga City, but sa whole Zamboanga region, including yung mga nearby island provinces like sa Basilan, sa Sulu, sa Tawi-Tawi. So nakagather tayo ng 600 and we were able to convince the ministry through their embassy in Manila na dito gagawin yung recruitment ng nurses, ng respiratory therapist, pati X-ray specialist. So, ang kagandahan nito, yung ministry dito na pupunta. So, instead yung ating mga applicants pupunta ng Manila para gusto mapasahe as their accommodation in seeking for that interview, malaking tulong dito na gagawin ng ministry. So, come August 26 to 28, for 3 days, they will be doing the interview and at the same time the exam. Kasi interview, yung mag-qualify, bigyan ng next stage, which is the examination and plus additional orientation. Kung mag-qualify, hopefully, ma-hire sila sa, depende sa trabaho ang ina-applyan nila. Meron lang din requirements yung ministry kasi dapat gusto nila license, tapos at least 3 years experience. Pero we were able to classify kasi meron mga iba naman na hindi 2 years lang ang experience, pero isa 1 year lang or 2 years and below. So, nagawa kami ng database. Yung naka 3 years talaga, license, 3 years experience, meron na kadami ganyan. So, we have 250 of them. Yung mga less than 3 years, but more than 2 years, meron din 96. Tapos yung below 2 years na pero meron 120 nurses. So, ang gagawin natin, kasi ito, nauna na nag-submit, ano nila, ito na pala ang latest natin, 646 na applicants. So yan ngayon sila i-interview. Sa sala sa interview din, yung mag-qualify sa interview, mag-qualify sila after the interview, bibigyan nyo ng exam. So right there under sa venue, meron ding area doon kung saan sila pwede mag-exam. Lahat ito, free of charge kasi it's the ministry doing their interview. Sila na ang gumas papunta dito. Para tayong obligasyon na atin is to look for a venue and then assure na merong applicants na pumunta. So yan. Now, we have total of 646 female nurses na try their luck in this recruitment activity. So, ganun ang ganun ang purpose. So, it's a government to government hiring kasi ito recruitment. So, meaning, walang bayad.
course, they have their credential, passport nila, sagot na yan ng mga applicant, but as to placement, hindi kasi it's a government to government na undertaking. Nandito na, pupunta na sa atin. So, on your part, we'll be requesting na i-disseminate natin itong opportunity na ito na dito na gagawin ang interview. Hindi na kayo pupunta ng Davao, not in Manila, but right here in Zamboanga at Garden of Coffee. Meron po bang walk-in kayong tinatawag? Kasi meron na kami ginawang database ng mga applicants. But we will not prevent those walk-in kasi on the day, meron talaga yan. Meron pa yan. So, we will still be accommodated. Kaya lang, maging priority mo na yung nakalista na kasi nag-categorize na kami, 3 years experience, 2 years, ganyan. But hopefully yung mga walk-in, pwede natin ipasok sa last day o depende kung ba, maubos na lahat yung mga na-plaster natin na naka-database na ano pa rin sila kasi as many as applicants as possible na makaya ng ministry na ma-interview, they will be accommodated. Kasi ito, pagkakataon na ito na the interview is right here in our city. First time ba ito, sir? Meron na yan ito pero mga early 90s siguro. But in the last 5 years, ang alam ko, or maybe kasi 3 years pala ako dito, may stay here in Zamboanga. Ngayon pala ito na instead of doing this in Davao, na-convince natin sila na dito gagawin sa Zamboanga. Okay, so wala na sa Davao dito? Wala na. Hindi na. Kasi ang unang kasi doon, Davao was not able to provide the required applicants. So, ginawa namin dito, sila Labat na Adam, sila May, inikot yung buong city, tapos nag-advocate na mayroong opportunity. Mag-submit kayo ng nyo sa doon, sa pila, inaga yun. Nakakuha kayo ng required number, pumayag yun yung Ministry of Health. Government kasi ito ng Kingdom of Saudi Arabia. Sige, we will do the interview here in Zamboanga City. Tatlong course, tatlong ito yun, profession female nurses, x-ray specialist. Other than that, Ito lang kasi kasi government hospital ang tatrabahoan nila. Ang aside kung yung mga ma-hire will be working in the government hospital sa Saudi. Ano po yung mga government hospitals po? I cannot give you the specific. Basta they are under kasi ito ng Ministry of Health ng Saudi. Saan lugar po sa Saudi po yan? Sa Saudi. Jeddah? Scattered sila. Yan eh. Scattered. Basta ang niya is, one thing na ma-assure is, it is a government hospital. Yun ang kasi is the Ministry of Health. Gobyerno ng Saudi ang magkanda kasi ang arrangement kasi is a government to government recruitment. So kaya wala yung placement fee. And then sila pa mismo pumunta rito para magkanda ng interview. Yung iba po kasi mga nag-apply, hindi nila alam ang working condition sa Saudi. Gano'n po ba kaganda ang working condition? As nurse, as x-ray therapist, as... ang pagkaalam natin, yung sweldo nito abot na mga 40,000 per month, and then they will have a free accommodation, and then they will be working I think only for 11 months kasi may 1 month na vacation with pay, may ticket pa, may paid. Maganda ang offer. Very attractive yung offer na ibibigay. $4,000? 40,000 pesos 40,000 monthly. Ang equivalent in peso yung sahod. Parang 1,000 pesos. $1,000. Tax-free ha? 40,000 a month, tax-free. May libreng accommodation. Pati yung ticket niya, ibibigay na. And then, 2 years ito ang contract. And it can be renewed. How about religion po, sir? Wala naman sinabi sa nila na open to all. Wala naman. So ano po yung mga time ng work kanila? Well, depende din sa time zone kasi if we have, kasi iba at ang time zone doon, so they will follow the I believe meron po kasi silang prayer time, di po ba? Paano po yung working? Well, there can be there's going to be a pre-departure. Yung mga successful applicant na ma-hire, meron niyang pre-departure orientation seminar para they will be oriented as to customs, mga tradition, mga yung common practices sa bansa na pupunta nila. Part yan, hindi ka naman pwedeng alis na wala yung PIDOS. Sir, yung mga applicant ko, meron silang option na mamili kung saan lugar nila sa Saudi mapunta? Depende na kung saan hospital ka mapunta. Ang assurance is it's going to be a government hospital. Kasi it's the government doing the recruitment. And it's a government to government na So, the government of Saudi, dito sa Pilipinas, through our POA, kasi Philippine Overseas Employment Administration,
Natanong ko sir kasi meron mga Pilipino mas gusto sa mga medyo maluwag na city, yung iba katulad ng Riyadh, ayaw ng iba Siguro doon. depende na kung saan ang vacancy. Okay. Ano na yun, call na rin yan ng ministry kung saan. Kasi sila nakakalap kung saan ang mga nangangailangan ng workers. So doon niya ma-deploy. But ano naman, kasi dami din naman Pilipino doon na deploy sa Saudi. In fact, isa ito sa pinakamalaking source of natin overseas. Saan po mag-office yung ministry? Saan sila pupunta yung mga gusto mag-apply ng working? Sa Garden Orchid ang interview. Okay. Meron po silang po doon, booth doon? Yung second floor na ballroom, di ba, restaurant. Apo. Tapos meron, doon gagawin yung interview. Meron niyang tables ilagay, interview, and then yung exam, another venue. Kasi immediate after the interview, yung qualify, bibigyan na ng exam. Ayun po. And then pagkagabi nga, yung mga nag-qualify pa, meron ng initial orientation din. So tuloy-tuloy ang niya, continuous. So 3 days po ito, sir? Yes, 26, 27, 28. Kung mayroon kayo mga kamag-anak, you inform them that it's need to join this. So ito po, 646, ito po ang interviewin sa 26, 27, 28. Yes. So kung may time pa, pwede pang accommodating yung mga walk-in. Yes, of course, hindi natin pwede pigilin yung iba. Kaya ginawa lang 3 days. Kasi Sir, once na kung mailabas ito, sir, may mga magpupunta na sila. mas dadami. Kasi actually, since last month, inano na lang ito na meron pa. So kaya lang, lumabas yung date talaga, 2 weeks na natago, na fix na yung date. Na. Okay, sir. Sir, marami pong Maraming salamat, salamat, sir. Okay, sige. Sir, pa-picture po.